money doesn't really matter that much anymore. Yung giggle for trading, I think it's slowly disappearing somehow. Pwede ako manggigil na gusto ko pa ng maraming accounts, gusto ko pa ng ganitong profit, pero at what cost? Nakuha ko na yung sagot mo tungkol sa coaching kung titigil ka ba. And sabi mo, yes. Ang tanong ko naman is, titigil ka ba mag-trade? Okay na ako. What's up guys? So, tayo ngayon with Coach Tim. What's up? Ating Get Funded Program Founder. Kamusta Coach Tim? Super all goods, Coach. Medyo rough yung 2025 pero ngayon pwede natin welcome si 2026. Ayan, sige, speaking of 2025-2026, i-recap mo naman kami sa 2025 mo. And ano ba yung expectation mo ng this 2026 or kung ano yung mga goals mo? Yan, so siguro yung mga notable happenings doon sa 2025 ko, nakwento ko naman na siya dito sa Jobcast, which is yung nasunugan ako ng medyo malaki. And from that point on, yung mga learnings talaga yung sobrang na-appreciate ko along the way. And after nun, yung mga small wins na such as ito yung pinaka nag-close ng 2025 ko yung paglipat ko dito sa QC all the way from Nueva Ecija. Exciting yan, exciting. Pingin naman ng picture ng ano mo, ng room mo. Yeah. So ano pa lang to, 30% progress pa lang to. So ano ba yung mga goals mo this 2026, Coach Tim? Ano yung mga nilook forward mo? Yung iba, syempre, more of internal wins. Pero career-wise, sa trading-wise, wala na ako masyadong goals, Coach. Kasi nasa point ako na parang maintaining. So it takes a lot din kasi kapag nasa build phase ka na, pa yung gustong-gusto mong humataw. Pero I've come to a point na slow progress na talaga yung gusto kong i-pursue this 2026. And in terms of goals, siguro for my trading, it would be slowly but surely scaling ng accounts. Unlike before, di ba? Sobrang hataw, multiple funded accounts in just a few months. Pero this time, gusto kong i-take things slow. And syempre, for TMT din, ang dami kong gustong ma-accomplish na goals na secret muna. Makikita na lang to ng lahat kapag lumabas na siya. Grabe, sobrang exciting ako dyan. Sobrang salamat actually, Coach Tim. Sobrang ganda ng ginawa mo for TMT Premium, no? Pero bago natin pag-usapan yan, kasi hindi pa natin launch yan, ang next natin na ilo-launch na I'm sure sobrang lupit is yung Get Funded season. Anong season? Yes, season 7 na, Coach. Grabe, ang bilis. So ano mga ilo-look forward ng mga tao dyan? May something ba na bago? Or pag nag-enroll na ba ako, dati hindi ko naman kailangan mag-enroll? And so, looking at it now, grabe, parang 2 years si Get Funded tapos 6 seasons na lumipas ng sobrang bilis. And siguro yung bago sa Get Funded would be my approach in terms kung paano ko i-coach yung students. Pero as much as possible, gusto kong constant yung knowledge na sinishare ko. Yung walang masyadong adjustment para sobrang aligned nung mga lessons na tinuturo ko with the students. And in terms of din yung goals ko for Get Funded, pinagfo-focusan ko talaga, Coach, is yung passing rate. So for example, 100 students yung mag-enroll, gusto ko 99.9% walang butal na makapasa talaga sila lahat. And it is really indeed challenging, pero I think for the coming seasons pa, for the next 5 years or so, I think yun lang yung gusto maging goal for Get Funded, which is yung passing rate. Yung tipong kapag pumasok ka dito, sure ball na magiging funded ka. Ganda yan. Pero tanong ko lang, no, so far ba, Coach Tim, ano yung difference ng mga nagkaka-payouts and mga pumapasa doon sa hindi nagkaka-payouts or pumapasa? So number ng mga challenges. So masasagot ko dyan, Coach, is yung kung paano mo i-approach psychologically yung gusto mo sa prop firms. So the reason kung bakit yung iba hindi maka-payout is minamadali nila. So number 2 is hindi pa talaga ready yung skills nila to trade. Okay, so parang kasi siya ang misconception dito is dalawang
phase lang yung challenge, but I strongly believe na tatlong phase talaga siya, which is yung phase 1, phase 2, and then yung third na surprise phase, which is yung getting a payout. Kasi ito yung nagmamatter. If hindi ka makakuha ng payout kahit na napasa mo na yung challenge, then what's the point? So paano mo din makukuha yung pinambayad mo or yung refund ng fee? And ayun, number 1 is yung perspective mo or yung mindset mo about bakit ka pumasok sa prop firms. Gusto mo ba ng quick money, quick cash? So most likely, mahirapan kang kumuha ng payout. And number 2 is, ano yung sinagot ko? Number 2 is yung lack of yung lack of skills. And number 3, you're not in it for the long term. So, mapapansin kasi natin ngayon, if sa mga familiar na with prop firms, ang risk limit is 10%. So, if nag-risk ka ng 1%, in reality, you're risking 10% of the account. So, if may 100k account ka, you only get to lose 10k. So if nag-risk ka ng 1k, then in reality, 10% yung nire-risk mo, which goes so much against dun sa risk management principles na meron yung mga traders. So as long as you take it slow and steady, so parang gagapangin mo talaga yung growth ng account, I think makaka-payout ka eventually. So let volume speaks for itself na hintay mo lang yung time na maka-payout ka. So para sa mga excited and sa mga interested na mag-get funded, ano yung pinaka ilo-look forward nila sa get funded na meron tayo? And para to sa mga hindi pa nakaka-experience ng get funded before naman. So ano ba yung meron dyan? At bakit maraming pumapasa? Kasi nakita ko yung testimonial page natin, halos araw-araw meron talaga. Diba? Tapos sobrang dami. Siguro pakita natin sa screen yung mga pumasa tsaka yung mga nag-payout. Ayan, pakita natin. So ano bang meron sa get funded? Bakit ang daming nagkaka-payout? Syempre yung coach. Number 1 yan. Yan. Pero kidding aside, yung coach talaga eh. I strongly believe na if you take the ownership of leading your students, I think sure, may mga factors na you can control, such as hindi mo naman makokontrol kung makaka-attend sila bukas sa live session, hindi mo naman makokontrol kung magsasubmit sila, pero there's a fine line between nagawa mo na talaga yung best mo to the point na okay ka na. So parang sa trading, hindi naman natin nakokontrol yung result ng trade, pero there's a fine line kung saan nagawa mo na talaga yung absolute best mo, nasa market na kung magpe-play out talaga yung trade. So I treat my students at the same. So gagawin ko yung best ko, and nasa inyo na kung paano yung magiging reaction nyo, yung response nyo to it. And ayun, sa mga hindi pa nakakalam kung ano yung mga nasa loob ng get funded, hindi na siya yung typical na course out there na puro modules lang and then bahala na kayo. There's really exponential growth na nangyayari sa loob. So imagine I launched Get Funded 2023 and wala pang 1 year yung modules. So itong modules na to, mga 40 plus to na ni-record ko for how many days. Wala pang 1 year mga modules na yun. Gumawa ulit ako ng bago kasi nag-a-adapt ako to what my students think. So yung iba nagpapa-survey, nagpapa-feedback, pero hindi talaga nila nasusulit yung bawat inputs dun sa surveys na yun. Pero ako, every time na nagpapa-feedback ako, coach, pinapakinggan ko talaga yung mga students. So to the point na, okay, ganito yung naging feedback nyo sa module na to, ayusin ko siya. Kasi I'm not doing Get Funded for myself. I'm really doing it for the community. So if Get Funded student ka, notice na sobrang daming pasabog lagi sa Get Funded, and gusto kong sabihin na yung students talaga yung dahilan kung bakit nag-grow din. Ganda. No? So masasabi mo ba, Coach Tim, na kapag ginawa ng student yung best nila, sure talaga napapasa sila? Yes, coach. So parang ang ano ko naman dyan, ang say ko naman is yung consistency talaga. Because kahit sinong tao naman, sabi natin, let's get 50 people, pag trade din natin sila, may maliit na percentage dun yung kikita lang and then the rest will fail. But if every people there keep showing up long term, parang you have to let time do its thing na bigyan ka ng results. So for Get Funded, I like to incorporate the principle na yung consistency din ng mga students on how they show up. So I think that's the factor na magko-consider whether you will get results or not on
how you show up talaga. Because pwedeng first week pa lang dito sa Get Funded, kumita na kagad ako ng ganitong amount. Pero ano yung guarantee ko na kikita pa rin ako next month? Ano yung guarantee ko na kikita ako next year? So unlike if you really look at the long-term perspective, tapos consistency, eventually kahit anong phase daanan mo, kahit na sobrang pahit ng market, I think kikita ka. Ganda niya. Sobrang excited na ako for Get Funded. Season 7. Season 7. Tapos ano naman ang i-expect ng mga students mo na sumali na sa mga previous seasons? Mas okay ba na sumali sila? Or mas okay na hindi muna? Anong tingin mo? So sa Get Funded kasi, Coach, sobrang over-deliver na ako to the point na kahit yung mga old students ko, sobrang na-appreciate nila yung mga bagong dumarating. So for example, dumaan si Season 1, si Season 2, Season 3 before kong i-reshoot yung mga modules. So since sila yung factor kung bakit ko in-improve yung mga modules, so it will be reasonable for me to to give them the benefit na okay, dahil sa inyo nag-improve yung community, nag-improve yung program, so therefore I will let you guys experience this again. So hindi ako madamot, Coach. Ginagawa ko yung lahat ng mga na-experience ni mga alumni, mga old seasons, mas maganda na I make sure na mas maganda yung experience ng mga bagong seasons. And at the same time, ipapa-experience ko din sa kanila yung mga bago dun sa mga alumni. Ganda. So bigyan mo naman kami ng story ng mga students mo or isa sa mga students mo na nag-pay out. Ayan. Sobrang daming students. Pero siguro let's start with a few names na nag-highlight this 2025, last 2025, sorry. So siguro I will start with Jinro. Ayan. So if may picture ako na may sasend, attach ko na lang dyan. So si Jinro was a Season 5 student and parang kakatapos pa lang nung 60 days ni Get Funded, almost 400k in funding na yung na-achieve niya. So bumili siya 100k, next week bumili ulit, and napasa niya naman halos lahat ng mga yun, Coach. And sobrang dami pa, pero ito talaga yung tumatak sa isip ko, which is si Matthew. So ito yung student din siya ni TMT Premium, Coach, kaya masasabi ko na sobrang nahasa talaga siya dun sa TMT Premium. And then nung time na nag-get funded siya, so parang si Get Funded yung taga-push on kung ano yung naging foundation niya with TMT Premium. So nung time na nangyari yun, napapansin ko na grabe yung growth niya. Kasi nga, he has the right foundation. So, there is a time na nag-message siya sa community na mali daw siya ng type ng lot size. Nalagay niya 2 lots sa gold. Tapos, yung trade na yun, kumita pa. So, kumita siya ng $2,000. And ang na-open up niya sa akin that time, sobrang kabado niya pa daw na nag-trade siya ng 2 lots accidentally na I think dapat 0.2 lang. And then, months later, nagulat ako, nagtitrade na siya ng sobrang lalaking lot sizes like 10 lots, 25 lots, or up to 50 lots. And sobrang taas na yung win rate niya ngayon, Coach. And since na-fulfill niya na yung mga goals niya dito sa prop firm, which is makapag-secure ka talaga ng capital on your own. So sa mga gustong pumasok ng prop firm dyan, it's not really that ideal to stick ng sobrang tagal with prop firms. Ang suggestion ko is use it to build your own capital. So every time na nakakakuha kayong payout, sabihin natin in the future, kukuha kayo ng malaking percentage yun or even all of it and i-transfer nyo siya into your personal account. So yun yung ginawa ni Matthew. And ngayon, I think na-reach niya na yung second million niya dito sa trading. So nag-start siya with prop firms and once nakakuha na siya ng capital, kinompound niya na lang doon sa personal account. And grabe yun, parang kumita siya ng 1 million in just a few months. So itong 1 million na to, USD to, Coach, or CAD yata. Basta hindi siya peso. 1 million USD and CAD. So na-reach na yung second billion niya in, I think, less than a year.
Congrats, Matthew. Idol ka talaga. So actually, tama ka no. Lupit talaga ni Matthew. Sa TMT Premium, nakitaan talaga siya ng potential. And grabe, sobrang nalabas talaga yung superpower niya sa Get Funded. So sa mga, ano naman masasabi mo sa mga naging interested na sa Get Funded? Ano bang ano? Invite mo naman sila. Ayan. So, as much as possible, syempre ayoko mang-hype. Mm. Pero, pwede ako magsabi dito ng ganito yung meron sa Get Funded, ito yung nangyayari sa loob, ito yung makukuha nyo. Pero, at the end of the day, you have to put your faith in me as your future coach if gusto nyo mag-enroll. And, actually, see kung ano yung nangyayari sa loob. So, mas maganda na you witness it for yourself. And for you to do that, syempre, you have to join. So, pwede akong gumawa ng sobrang daming claims, pwede akong gumawa ng sobrang daming stories, pero again, ang nagmamatter lang naman talaga is yung experience nyo as a student. So, yung mga shinare ko students kanina, that's their own story. And once pumasok ka sa Get Funded, as much as possible, gagawin kita ng sarili mong storya. Ganda, ganda. Thank you, Coach Tim. So, tanong ko lang, no? So, alis na tayo sa Get Funded. Ano yung pinaka-trait mo na nakaka-copy-paste mo sa mga students mo kaya sila pumapasa? Ang pinaka maibibigay ko about that is more of psychology, coach. Kasi ito yung lagi ko ding sinasabi to my students na yun yung mga technical knowledge out there, madali lang yan makuha. Sure, konting reps. Pero yung psychology on how we view the market, ito talaga yung pure experience. Kahit anong self-help books yung basahin mo about it. Sure, Trading in the Zone helps if you guys know that book. Pero at the end of the day, again, ang magmamatter is your own experience. And ito, if i-recap ko yung trait na yun, it's more of yung beliefs about money. So as much as possible, coach, kasi sa Get Funded, nilalayo ko yung mindset nila na huwag kayong mag-focus sa money but more of the process. So, sa mga taong nakatingin doon sa process, syempre, sila yung mas madaling mag-flourish. So, hindi ko naman sinasabing if ang goal mo is money talaga, or if ang nakafocus ka sa money, hindi ka na magkaka-result. But what I'm pointing out is mas madaling kumilos, less pressure, and mas maganda yung magiging journey mo kapag nag-focus ka on the actual process. So, more of talaga siya, coach, more of mental. Kasi yung tinuturo kong strategy, sa totoo lang, totoo naman yung mga kasabihan na nakikita mo din naman sa YouTube, napapanood mo sa TikTok, and hindi ko dinedeny yun. Lahat ng mga tinuturo ko sa Get Funded, makikita nyo talaga anywhere on the internet. But what I'm proud to say is ang hindi nyo makikita sa internet is how I coach. Kasi kapag nagkaka-result si student, hindi ko sinasabi sa kanila na dahil sa akin yan, dahil sa Get Funded yan, but more of it's your own results, and ang nagbago lang part dito is tinuruan kita paano maturuan. Kasi I strongly believe, coach, na ang tunay na mentor natin dito is yung market itself. And what I'm just doing to my students is tinuturuan ko sila paano maturuan ng market. Ang ganda, no? So, pinaka-curious lang ako, Coach Tim. Kasi grabe yung growth mo, not just in trading, pero as a person, di ba? And as a leader, tingin mo forever ba yung Get Funded? Or kailan mo tingin ka titigil magturo? Ano yung magiging reason? So, siguro ito na yung space na sabihin ko na siya. Kasi, I really love teaching, pero there's a point na kasi pag ADHD ka, ang dami mong gustong itry. And once siguro na ma-establish ko na yung proper roots or foundation, meaning, makahanap lang ako ng, sabihin natin, isang someone na pwede kong ipasa yung knowledge, tapos siya na yung mag-carry over to the future students pa. I think that would be really nice. Pero ako myself, coach, I really don't see myself na on the battlefield pa mismo. Gusto ko parang outside na lang ako, observe na lang. And the reason for that is more of, syempre, I have bigger goals then, and I think I've done my part na na-establish ko na yung Get Funded na, okay, existing na to, these are the principles, these are the values,
And then siguro at some point pwede ko na siya ipasa to someone while I focus on things na nagmamatter sa akin on that specific time frame. So if 2023 to I don't know kung gaano katagal ko i-run si Get Funded, sobrang naging passionate ako with coaching. I really feel fulfilled. And I think this is the foundation na pwede kong gamitin para makapag-venture out ako ngayon to other opportunities pa. Ganda. And I think it's not because of the money but more of self-fulfillment and kung ano pa yung mga gusto kong ma-achieve pa in life na gusto ko marami rin ako matulungan hindi lang sa trading pero what if nakatulong na ako sa trading, makakatulong pa ako sa ibang mga bagay pa in this world. So ang ganda, no? Ang ganda ng mga sinabi mo, Coach Tim, kasi yan din talaga yung mga, tinatry ko sabihin sa mga audience natin na syempre hindi nila masyadong magets. Kumbaga natapos tayo dun sa survival na phase. 'Di ba? Tapos actually more on, di ko alam kung anong phase, nanghuhula lang ako ng mga phases, pero survival, siguro financial freedom. So after nun yung pinaka-purpose talaga. So doon natin hinahanap yung sarili natin talaga. Kasi katulad ng mga sinasabi ko rin sa mga tao, which is hindi talaga ako trader eh. Yan lang yung way ko para mabayaran yung mga bills ko, yung mga utang ko and everything. Pero ang sinasabi nila, kung kumikita ka dyan, bakit ka titigil? 'Di ba? So ganun talaga eh. Pero tanong ko sa'yo, Coach Tim, nakuha ko na yung sagot mo tungkol sa coaching, kung titigil ka ba? And sabi mo, yes. 'Di ba? Hindi natin alam kailan, baka soon. 'Di ba? Ang tanong ko naman is, titigil ka ba mag-trade? And ano yung reason if ever? So siguro yan yung medyo malabo. Pero parang may point na hindi ako titigil pero completely magle-lay low. So for example, if dati scalper ako, pansin nyo this quarter 4, 2025, nag-transition ako into swing. So that's an example of me transitioning into a phase na I will not quit trading but more of hindi na ako ganun kahataw before. And again, for me it's not really about the money na because alam yung feeling na so sa trading kasi kapag it gets boring, alam mong malapit ka na dun sa breakthrough point na either profitable ka na or ready ka na talaga mag-scale up pa. And sure, I could do what I did over and over again na take lang ng maraming accounts, pass na mga prop firm challenges, kuha na maraming payouts, pero masaya ba ako dun? Do I feel fulfilled? So, parang kasi as time goes by, parang nababawasan kasi yung fulfillment. Na for example, sabihin natin, nag-champion ka sa isang contest, tas next year nag-champion ka na agad, and then nasundan ng 50 championships pa. Ano yung pinakatatatak sa'yo? Yung pinakauna. So in short, doon ko masasabi talaga na I did my time sa trading, but more of I will not quit but lay low. So parang kunyari dati, kaya ko magbabad for how many hours. Siguro ngayon silip-silip na lang. Tapos more of passive money na siya rather than active. Siguro yun yung magandang example, Coach. Kasi before, nung full-time trader ako, di ba, active money talaga siya. Meaning ito yung dito ako nagre-rely for source of income. But willing ako i-sacrifice to get a passive income na kahit hindi siya ganun kalakihan, pero I am more happy, I am more fulfilled. Because for me, happiness is wala dito yung happiness ko sa money. So nasa freedom ko siya on ano yung mga gusto kong gawin, nagagawa ko ba siya, and masaya ba ako. So since naging boring na si trading sa akin, siguro pupunta na ako sa point na swing trade na lang, tapos 2 to 3 trades per month, kahit 5% profit na lang per month. I think masaya na ako dun, Coach. Correct. Ganda, no? Siguro last pagdating sa topic na yon, anong masasabi mo sa mga tao nagsasabing, bakit ka maboboring kung kumikita ka ng malaki dyan? Ayan, good question. So, etong ganitong philosophy, I think it boils down to different beliefs about money. So, yung mga nagsasabi nun, syempre hindi pa nila na-experience yung yung situation ko. So, it's easy for me to say that na bakit mag-quit ka pa kumikita ka naman dyan. So, bakit si Apple gumawa ng iPhone X, iPhone 11, 12, 13
hanggang 17 kung super successful na sila with the previous generations. So, I think ang one word for me is innovation talaga. So, hindi lang sa trading but more of yung overall career ko din. And sure, pwede ako mag-settle dito pero I really want more. So, hindi natin alam kung ano yung itsura ng more na yon. I could be, sabi natin, magka-hedge fund pero hindi na ako actively trading. Parang more of manager mode na talaga. Or parang I'm outside the battlefield, more of commander na. So parang ganun, coach. And ayun, so when going back to what I said na it's all about beliefs for money, I think that is indeed true. Because if you are a person na nakakakita ng purpose, ng fulfillment, especially to the point na money doesn't really matter that much anymore. Parang hahanap ka talaga ng mga bagay na makapag-fulfill sa'yo. Meron ka pa bang tawag dito, gigil na gusto mo maging number 1 trader in the Philippines or in the world? So if ibabalik natin to 1 year ago, sasabihin ko, big yes yan. Pero things can change eh. Parang we don't know what will happen next. So parang my whole life lang from pagkabata ko elementary up to before I graduate senior high, so ilang years to 16, 17 years, pinangarap ko maging architect. But all it took was just a few months of me being exposed to trading na sabi ko, ganito na yung gusto ko. So dumating sa point na pinagpalit ko yung 17 years of my dreams na gusto ko maging architect to trade. And now, dito ako sobrang naging happy, dito ako naging sobrang fulfilled. I didn't know kung ano yung pwedeng path ibigay sa akin nito, but ito yung natapat sa akin ngayon. And going back to my point, your dreams talaga can change on an instant, yung goals mo, especially when may bagong inputs. And for me, yung giggle for trading, I think it's slowly disappearing somehow. Because again, it gets boring nga. Pwede ako manggigil na gusto ko pa ng maraming accounts, gusto ko pa ng ganitong profit, pero at what cost? Actually, if imagine ko nga ngayon, kumita ako ng 50k sa gold, 50k US dollar sa gold, parang it doesn't excite me. Pero if sabihin natin may mga ibang bagay na bago sa akin, mukhang mas masaya pa nga ako dito sa mga new things na to kaysa dito sa mga old things. So more of yung giggle to be number 1, I think it slowly disappeared for me. More of coach more of self-fulfillment or solitude yung principles ko. And since hindi ko na nafe-feel yung spark ko dito, hindi naman sa nawala ni spark ko, but hindi na ako ganun ka-giggle back, unlike back then. Hindi ko na tinitingnan na mag number 1 pa. Okay, sige, ang ganda. Actually, kahapon, pinag-usapan nga natin, meron kang student, supposedly, na gusto magpa 1-on-1 sa'yo. Okay. Pero dinecline mo na. Decline ko. So, ano yun 500k ba yun? 500k. He was willing to pay 500k. Pero dinecline muna. Masasabi mo bang last season na ni-get funded to? I really can't say for sure, coach. Pero we never know. So hindi to pa-hype na para lang mag-enroll kayo ngayon. Pero I genuinely really don't know. Kasi yung sinabi kong there's mga smaller things that excite me more. So for example, doon sa side project na ginagawa natin ngayon, sobrang na-excite ako doon to the point na kaya ko mag-work from the moment I wake up to before I sleep. So kung makikita mo nga, coach, I was working Christmas Eve, December 24, literal 12 na a.m. 12 Diba? a.m. Ayan. So, doon ko ulit na-feel yung spark. As if parang nagkaka-discover ko lang ng trading. Yung feeling na yon nakita ko siya dito eh. So, with that, so parang sobrang G ako dito to the point na looking back, yung ganitong fire na naramdaman ko ngayon, naramdaman ko din siya sa Forex. But eventually, again, your purpose or even your passion, your goals can change on an instant. So, we really never know. Pinapahaba ko lang yung answers ko. So ang tanong ko pala sa'yo, Coach Tim, no? Di ba, sobrang game ka talaga, grabing spark mo dito sa new project natin. Dahil ba to sa impact na mabibigay mo? Gusto ko lang malaman yung
Or dahil ba something na hindi ka pa ganun kagaling dito na unti-unti ka nagpo-progress? Ano kaya yung reason bakit ka na-excite sa ganyang mga bagay? Nung nag-umpisa ka mag-forex, nung in-start mo yung coaching career mo sa Get Funded or before pa nun. So ngayon, itong ginagawa mo for premium. Hindi ba natin sabihin yun? Pwede. For premium coaching, okay. So una, kung bakit sobrang G ako dito is, etong side project ko, it would help traders. So actually, hindi nga lang future traders, but anyone in the world talaga. So Sa right industry. now, yung project pa lang na to is for traders lang. So with that, parang it gives me it gives me a better purpose. Alam naman natin na trading is very selfish, coach. Sabihin natin, anong ambag mo sa society pag trader ka? Liquidity ka lang. So hindi natin hindi natin ma-deny yun. If we trade, kumita ka, ano nagawa mo sa society? If kumita ka ng $50,000 ngayon, there's someone out there na wala ng $50,000. So how did you help the community or society? So kaya ngayon as mga traders, 'di ba? We really love to share the knowledge so that at least there's a point na nakaka-contribute ka pa rin talaga. You really help people. So, in my case, doon ako nabigyan ng fire ni Get Funded to the point na I really do love teaching kasi hindi na ako nagiging selfish ngayon. Yung dating profits na enjoy ko alone, nakakapag-transform na siya ng ibang buhay ng mga tao. Nakakuha na silang ganito, ganyan. And then, I feel self-fulfilled. So now, again nga, nagawa ko na yung part na yon. Kaya sobrang passionate ko about this side project is, number one, it would help people that I have already helped. And then number two, mas makaka-help pa siya to sobrang dami pang tao out there. Grabe. So, grabe, no? So, impact. Tapos, syempre, self-fulfillment. So, actually, goal ko, and I'm sure goal mo rin, na makapunta yung mga tao dyan. No, kasi iba talaga yung feeling na akala nila kasi parang di ko alam parang stuck sa forex yung mga tao Sinasabi nila fake guru or what. Pero hindi nila nakikita yung mga nangyayari behind the scenes sa TMT, which is sobrang laki ng help mo, Coach Tim, kasi sobrang in-up mo yung standards with your age. Ilang taon ka na ba? 19? 21. 21, okay. Kala Hindi ko na 19 ako ka forever pa. 19. So 21 years old. And sineset niya yung standards ng buong TMT. And sobrang marami na rin kami sa TMT. Sobrang dami ng coach. Parang nag-double, nag-triple na from last 2024. So 2025, nag-triple yung mga coaches. And yung TMT, magiging international talaga. Diba, Coach Tim? Coach. And hindi nga, sabi mo nga, buong industry matutulungan. Hindi lang yung mismong students natin, pero buong industry. Correct, Coach. And yun talaga yung pinaka-goal ng, nakita ko goal mo rin talaga, goal ng TMT. Hindi ko alam kung mangyayari, pero vision natin yan na maging maayos yung forex industry. No, Coach. And also, yung outside ng forex industry, matulungan din natin maging financially free. So, yun. Any last words? Okay na ako. Okay ka na. So, salamat Coach Tim for being here. Salamat. And yun lang. If gusto nyo if G kayo for Get Funded Season 7, click nyo yung link sa baba. Kita-kits.